na-feel ko na rin na there would come a time na hindi na ikaw yung starter. Kasi goal ko talaga, kahit anong gawin nyo, starter talaga ako. Okay, Yun yung goal ganda. ko. Oo. Kasi kahit sino ilagay doon, when Larry came in, when Wesley came in sa San Miguel, nilalaban ko yung spot eh. Dumating yung iba, nilalaban ko yung spot. When I was traded, sabi ko, nga, maging ready ako sa ganun. So when I went to Alaska, off the bench ako kay Cyrus, nakikita ko na ano yung maging role ko. So, Ganda story na to. so pagdating ko sa MPBL, alam ko na din kung anong maging role ko. Pero the opportunity to compete with the younger guys At this age. gusto ko makita kung hanggang saan yung kaya ko. Dati po, ninisip ko na parang pressure siya kasi raming sinasabi ng tao and raming na-expect. Pero I think it's a great thing na things are expected from you. Nice. Turo ba ni Daddy yan? Ang ganda nun. Turo ba ni Daddy yan? Ang ganda nun. Totoo. Beautiful. Maganda sinabi niya para mamayang game or mga next practice, go hard O, na. tamo, binubungad talaga nila yung laro mamaya. Hindi na ako yan, ha? Gusto ko tanungin si Mark Meneses. Ready ka na ba sa pagiging leader Yes. sa isang team? Opo, ready na din po. Ang ganda. Narinig niyo yun? Oo. Pakinig kayo, ha? Tahimik lang siya pero alam mo yung effort na nandun palagi. Oo. Hindi nga ito hindi nagreklamo kahit hindi isasab eh. Last game, I think he played straight 15 minutes. Si Mark Meneses ang example ng, di ba sinasabi nila, puro ka salita, wala kang gawa. Ito, walang salita. Puro gawa. Puro gawa. Sa loob ng court, may laban. Sa labas ng court, may kwento. At dito sa Rebanse, may sagot sa lahat. Hindi ito basta highlights. Hindi ito basta stats. Ang mga laro, ang mga kontrobersya, ang mga sandaling hindi mo malilimutan, at ang mga tanong na kailangan ng sagot. Susuriin namin ang bawat play. Haharapin namin ang bawat issue. Current action, throwback stories, real talk, walang preno. Ito ang basketball culture ng Pinas. Buhay, hindi natutulog at laging may laban. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may Rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo. Kung akala mo tapos na ang usapan sa final buzzer, nagkakamali ka. Dahil dito, lahat ng kaganapan sa MPBL on and off the court ay pinag-uusapan. Ako po, si Mika Besamis. Ito ang podcast na hindi lang basta recap. Ang tambayan ng tunay na basketball fans. Dito walang safe takes, walang preno, game analysis, locker room talk, at mga kwentong dito mo lang maririnig. May konting asaran pa. My name is Coach Christian Luanzon. We are here to talk about the league that lives and breathes the heart of the country's cities and provinces. From the highlight reels to the social media fire, I am Joe Gomez de Liano. Dahil sa show na ito, kung may issue, may sagot. At kung may talo, aba, may Rebanse. Okay, kamusta mga kaibigan? Yo, Joe! Where are you? Yo, Joe. Yo, Joe! This is our Panginoon. Seventh. Okay. episode. I got lost. Which is good kasi ibig sabihin nakakarami na tayo. Oo, nakakarami na tayo, no? So, ibig sabihin, 7 linggo na rin tayong nasa season 8. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At syempre, itong linggo na to, napakadami na namang exciting games, no? Pag-uusapan natin yan maya-maya lamang, pero mas excited ako sa mangyayari ngayong araw na ito dahil meron tayong mga guests na hindi masyadong kilala. No. Sa larangan ng Tsaka first time to, 3 ang guest natin. tatlong guest natin. Maraming no? first time ngayong araw. Marami rin. Tapos may laban din mamaya. Oo. First time din to. Tama rin yun. First time din to. Okay. Mamaya na. Para Mamaya na. malaman ng mga viewers natin, hindi pa tayo nagkakaroon ng guest na dediretso sa game. Correct. Ngayon, 4 sila. Pero mamaya na natin. Mamaya na sabihin. Okay, alright. Simulan na agad natin ang kwentuhan to really understand the heat of the game coming from the player's perspective. Mga Karibanse, joining us today, let us welcome Don Hontiveros, Ice Hontiveros, and Mark Meneses of Cebu. Woohoo! Hey! Sabi ko sa inyo eh. Diba? Hindi masyadong sikat Oh. ang mga guests natin ngayon. Okay. Kumusta mga kaibigan? Unang-una, thank you very much. Kasi usually, pag nag-iimbita kami ng mga guests, iniiwasan namin yung may mga laro, no, sa araw na yon. Pero dahil malapit na malapit ang Don Ontiveros sa Christian. Hindi. Wala po siyang nagawa. Actually, curious ako eh. Kasi, usually,
Don, sabihin mo yung totoo. Bakit? Dahil ba Chill lang yung medyo laro. chill lang yung laro mamaya? Dahil ano? Sige na, ibunyag na natin. Sige. Sila ang magkalaban. Manila versus Cebu. Okay. Dito pa lang ha, outnumbered na ang Manila. Wala na. 3-1. Okay? And again, it's a first no na tatlo ang guest natin. It's also first na yung guest natin, okay, kalaban yung co-host natin. Wait lang meron akong gusto sabihin dyan. Kasi Coach, ikaw, every time may guest dito, lagi mo tinatanong, nakalaban nyo na bang Manila? Joe, nakalaban mo na bang Caloocan? Hindi ba? Usually, hindi ba? Usually, wala pa. But now, no, we don't have to Magkakaalaman. announce it kasi nandito na Hindi, sila. pero wag muna natin isipin yun. Enjoy lang. Hindi, gusto ko na isipin. Enjoy lang tayo. Ano ba yung defense niyo mamaya? Nag-usap na sila. Okay. Maraming salamat na nandito kayo. Welcome to Rebanse. Siyempre, pag-usapan muna natin na napakaganda ng run ng Cebu. Correct. Season 8, no? Kung baga, we are all not really surprised because they have always been, a team with a lot of effort in the Correct. past seasons. But this season, no? Hindi lang effort. Hindi lang effort. Puro panalo. Puro panalo. Very notable. 5-1, 6-1. 6-1. 6-2. Oh, 6-2. 6-2. Oh. 7-2. 7-2 na yan. Okay. Binibigyan ko na kayo ng tip. Okay. So, syempre, nandito tong tatlong to, pero ang dami pang notable names sa Cebu. Nandyan si Paul Desiderio, no? Nandyan si... Brian Aruela. Oo, si Heruela. Nandyan Naku, si... mahusay nag-award sa'yo. Oo. Nandyan si Jun Manzo. Ay, wala pala si Jun Manzo. Hindi, nandyan. Nang Nandiyan dalawang naman. linggo. Okay. Sige, Don, pag-usapan natin. Si Ice parang gusto sumunod eh. Ay, wag. Pag-usapan natin, no? Kasi obviously, di ba, parang napaka-busy mo, no? Napakadami mo ng ginagawa sa life mo. But really, how close is this Cebu team to your heart? Well, first, no, ganda. Sinabi, pang 7th episode. Oo, Number 7th seven. episode. Number Oo nga, seven. number 7. Wow. Noong Gusto unang ko yun. laro ko, 1998, sino kalaban namin? Manila. First game mo. First game ko sa pro. Panalo ba yun? Noong time na yun? Tamba kami. Kuya Alex yun. Uy, may chance ka. May chance ka. Di mas lalong kailangan niya bumawi. Oh, pero Diba? ikaw naman, nagigipaksikip na nga ako para sa'yo. Okay. Okay, swerte ang number Alex 7. Compton yun, no? Tama? But Alex as you Compton. mentioned, Okay. yung magandang standing namin, I guess, alam namin, dito namin ikikredit. Ay, Siyempre. He's been Oo averaging naman. double-double. Laki ng improvement niya from last year. So, border ko na rin siya. Tagalaban namin sa bahay. So, kasi mga Cebu players, Mga yung walang tirahan sa Manila. Sa apartment yun. Sa akin sila. So, Boss John, thank you. Pero yun nga, credit to the coaching staff, to management, but also sa ginagawa Good job, nitong Cebu. Mark Meneses. may tanong ako kasi, di ba, I've always been fond, no? Especially nung, ayoko sabihin panahon mo kasi naglalaro ka pa. Sinabi mo 55. Pero sige. Oh. Di ba? Cebuano hotshot. Di ba? Ang ganda ng mga monikers dati. Iceman, di ba? Ano ang tawag nyo kay Mark Meneses? Meron na ba? Hindi, lakay lang tawag namin sa kanya. Lakay. lang eh, lakay. Okay. Oo nga, 2.0. 2.0. Kasi Baka syempre, pwede natin Ang sa- gawan or Hindi, gawan ito natin nga, ng ano. ito nga. Oo. Nakausap ko nung may game tayo sa Binyan. okay. Nagkasalubong kami ni Richard Campos. Okay. Sabi ko sa kanya, ano Rich, ano bang mga bago ngayon na mga moniker? Sabi niya, abangan mo. Kasi bago daw mag-trade period ng June, meron siyang listahan na mga bago. Meron si Mark Meneses doon dapat. Siguradong nandun na si Mark Meneses. Oh, nasa top 5 to sa MVP. Nakakasigurado. Kaya abangan nyo, no, sa mga Cebu fans, at saka syempre sa mga fans ni Mark sa Pangasinan, meron na tayong itatawag. Bago mag-June. Okay, since sa pag-uusapan na natin si Mark, una muna Mark, bago natin mas kilalanin pa yung naging journey mo sa basketball, gusto ko muna malaman, no, hindi biro na teammate mo yung isang Dondon Ontiveros, di ba? Teammate mo yung isang Paul Desiderio, no? Anong nagawa nito para sa kumpiyansa mo, lalo this season? Thankful po ako sa mga veterano kasi laging tulong po nila sa akin sa team. Paggabay, ganun po. Kinagabayan po ako pala. Sino yung, kunwari sa position mo, sa front line, sino yung mas medyo nagiging ka-close mo na sa mga teammates mo? Lahat.
Lahat. Halos lahat po. So, kumbaga, Palagay ko si Ayaw Wawi. ko mag-iwan ng isa. Palagay ko si Wawi. Para hindi makasalo. Pero kung maaalala natin, no, sa unang season ni Mark Meneses sa MPBL, he was with the Pangasinan Heatwaves. Correct. Doon siya galing. Oo, doon siya galing. Which was also the first year of the franchise. That was season 6. Tama? Ay, season. yeah, it was Coach Gerson? Coach Gerson. Oo, naalala ko, nakakausap ko madalas si Mark Meneses yun tsaka si Cassie. Di ba? Kayong dalawa yung madalas magkasama nun kasi sila yung homegrown eh. Okay. So it was a new team, sila yung homegrown. Palagi silang, syempre the whole team was, you know, pagka nag-warm up sila, magkakasama. Pero silang dalawa, palagi lang silang nasa gilid. Alam mo yun, like, finifeel pa nila yung MPBL. Syempre, bago sila sa pros, ganyan. Palagi ko siyang tinatanong. Sabi ko, Mark, kamusta ka? Ganyan. Okay naman po, pero ito, ganyan. Kumbaga parang, inamin naman niya na hindi pa niya nakukuha yung rhythm niya. Huwag ka nang magulat, Mark. Marami talagang alam yan. Okay, tuloy mo pa yung mga alam mo. So, hindi pa daw niya nakukuha yung rhythm niya nung panahon na yon, ano. Pero, towards the, syempre hindi sila pumasok sa playoffs noon, no? Yun ang isa sa mga masakit kay Coach Gerson noon. Pero towards the middle part of that season, tumatapang na si Mark. Yung nakikita ko na siya, hindi na siya nahihiya. Okay. So, mula dun, Mark, mula dun sa experience mo sa Pangasinan, tas nalipat ka ng Cebu, gaano kalaki yung naging difference nung pag-angat ng kumpiyansa mo? Dahil po din siguro sa mga play ni Coach Gerson kasi ang dami po. Parang Tama ka parang dun. naging familiar na po kaya yun. Medyo Oo. po. Okay. Oo. Inspirasyon, meron ba? Sa basketball. Oo. Family ko po. Sa basketball o sa life? Sa lahat. Oo, kasi, I mean, pwedeng basketball idol. Ay, pamilyado na ba? Girlfriend ba? Pamilyado na. Pamilyado, yan. Sa family ko po, sa dalawang anak ko. Ayan. Nasa Pangasinan Okay. sila. Which I'm sure part ng inspirasyon niya. No? Ilang taon na mga anak mo, Mark? Sorry. 4 years old, tsaka magtuto po. Okay. Pero we just wanna know din bago ka pumunta sa Pangasinan, saan ka naglaro before nun? Ako po, NCRA. Okay. Ah. Tama. Luzon, University of Luzon. University of Luzon. Ah. Tsaka Pagpasok kasi nyo ng Pangasinan, yung frontline doon, na agad eh, Mike Mabula, di ba? That was, yun yung team na yun. Nandun ba si Japs Bautista? po, andun Si po. Hesed Gabo, di ba? Kumbaga parang na agad eh, medyo champion team yung napasukan agad ni Mark, no? Oo po. So, syempre, medyo pa yun sa kanya. Pero napag-usapan mo yung idol. Narinig ko yung word na idol. Basketball idol. Idol po si Hindi pwede si Ontiveros, ha? Hindi pwede. Yung Pangasinan. Coach po, El Defonso. Daniel okay. Defonso po. Kaya Lakay. Oo. Oo, kasi taga dyan si Danny Ay. Kuya Danny Ay. Pero nung nabanggit mo yung word na idol, gusto ko tanungin si Ice. Kasi syempre, di ba, again, okay, we have talked about this in our past episodes. The father and son thing Tama. in the industry. Si Art, tsaka si Art yung last natin. Oo, si Kyle, De La Cruz. tsaka si Elvis Tolentino, Correct. di ba? O ngayon, nandito tayo kay Ice tsaka kay Kuya Dondon. Ang tanong ko, Kuya talaga. ang tanong ko, pag bata ka ba, wala ka lang choice kung hindi idolin yung tatay mo? Or meron ka bang secret idol pero shucks, di ko pwede sabihin kasi baka Or talagang totoong idol mo yung tatay mo, growing up? Ice, remind ko lang sa'yo, kanino ka sumabay ngayong umaga. Parang nagdedrive sa kanila. Ay, ikaw na. Pero ako nagbabayad. Revive ko agad. Ikaw nagpapagas. Oo. No, so, alam niya naman po dati na may mga na-idol ako na teammate Sige nga, niya. sino? Bonbon Custodio, Cyrus Baguio. Yung mga ganun ba? Uy, tumasan yun, Okay, pwede. Former! Okay. Tapos, pero like, much more recently lang na on this like, parang experience na like, same gawin na practice. Okay. He has to go through practice also. Hindi lang yung parang nagko-coach lang siya. Like, he has to go to the drills also. Sino Parang narinig? Sino dun- nauna? Sa kotse. Siya yung gumigising sa akin. Pero yun, parang may nakikita rin akong ibang version sa kanya na parang yung pagka-player niya. Which, yung nakilala ko lang po dati is like the coach version of him. Pero yun, parang ngayon, parang na-idolize ko na rin po yung Nagme-meron lang ako. Ang ganda. Alam mo, Coach, kasi sa lahat ng nagiging guest natin dito, palagi nilang sinasabi na coach yung tatay nila. Si Kyle, sabi niya coach si Coach Elvis. Correct. Si Art, sabi niya coach daw si Coach Art, the legend. Eto, sinasabi rin ni Ice, coach ang tingin niya kay Daddy Dondon. Ikaw pa lang yung
yung sumasagot na daddy ka. Ayaw mong baguhin. Daddy ka ba talaga? Thank you. Pero, hindi, iyan ako. Kasi nung last episode, no, kung napanood nyo, si Art de la Cruz, di ba? So, nagkakwento siya. I'm sure, baka nakita mo rin siya. Yeah, di ba? nung nagtitrain siya sa amin. Nagtatrain siya sa inyo, di ba? Nakwento niyo yun eh. One of the fascinating stories that I will never forget, okay? Ano ba ginagawa ng tatay mo, ganun? Pag nasa mall daw sila, biglang pinopostehan na lang daw siya. Di ba? Kami ng anak ko, no, I have a 17-year-old, medyo similar din. Di ba minsan pag nakahiga ako, nakatayo ka, ganun ka. Papalpaling ko, alam mo yung ganun. Kayo ba? Oo. Ano yung ba? gano'n nyo? Ano yung parang, may ganun ba kayong parang father and son na inside or outside the court? Marami talaga. Ang hindi ko makalimutan, ikwento ko to. So there was one semifinals, I think last year ni Ice High School. Twice to beat sila. So natalo sila sa yung number 4 team. So sabi ko, Dong, yung last game nyo is in 2 days. So after nung game na yon hindi siya kumain, matutulog na siya, ginising ko siya. Sabi ko, Dong, papagalitan na lang kita ngayon. Kasi kung matalo na kayo sa knockout, useless yung... May disclaimer yung pagalit. Useless yun. Papagalitan kita. Papagalitan. Ito bro, after ng game, talo sila. Ang ganda ng game, nahabol sila 4th quarter. Hindi kami nagkwentuhan sa sasakyan. Siyempre, galit ako. Kaya nga sabi, idol na niya ako kasi nagmelo na ako eh. Nagmelo daw na. So, 12 na, no? 12 na yun dong, no? Ginising ko siya. Midnight na. Huwag ka muna matulog. Tingnan mo saan ka nagkulang, ha? Ganun daw ginawa. Practice kayo ng maayos bukas. Laro doon sa last day. Hindi ko matapos yung laro ko because I have an event. I was still the counselor at the time. But may malaking event so I have to go. Hindi ko matapos. So ito yung gagawin nyo. Pinagalitan ka. Blah, 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 blah. Hindi mo muna pinatulog. Hindi ko muna pinatulog. Yung kwento ni Kyle, di ba? Kinakatok siya ng 2 a.m. I think tayo mga coaches, pag gusto natin, sometimes we forget about that time. Kasi baka makalimutan natin. Gusto natin ipasok sa kanila. Depende na sila. Depende na sa kanila how they respond. Okay. Diba? Kung pangit ba yung timing natin, depende. At least nasabi natin. Correct. Para pagdating ng game, sabihin mo, nagawa ko na yung Oo, part ko. yung part ko. In fairness, umuwi ako. Hindi ko tinapos yung game. 3rd quarter, tapos na yung laban. Okay. Pasok na sila sa finals. Pero So I think those are one of the moments na sabi ko, I have to really tell Say him this. something. I have to be upfront, parang ganun. So, Pero tanong ko sa'yo, ilang taon si Ice nung nakitaan mo ng potential? Pag mga daddy ba na dating naglalaro, alam mo na agad, may pulso ka kung yung anak mo, tingin mo, may chance. na-mention niyo si Art, no? Siya yung una kong nakita na, Ice, pwede mo gayahin yung laro ni Art. Kasi kaliwete, ganda nun, matangkad, point forward. Di ba? Point forward. 6'3 yata siya. Pwede mo yung gayahin. So I think nung sa Lasal niya 2nd year or junior high dong, no? Na nasa Team B siya kasi Team A si Jacob, di ba? Sila Jacob. Team A si Jacob. So wala siyang time doon masyado. So sa Team B, ginagawa siyang, sinabihan siya ni Coach Allen. Cortez to, Jacob Cortez. Jacob Cortez. Okay. Si Coach Allen, coach niya, no? Naayos, pag ma-rebound mo, pwede kang magdala ng bola. Okay. Tapos nung nagpaalam ako na pwede ko siyang palaruin sa Cebu, I think nakita ko siya doon kasi yun yung trabaho ni Art before na defense, parang facilitator. Facilitator. Na nakita ko, sabi ko, wow, okay, pwede to. Pwede. Pero I mean, nung bata pa siya, nung talagang bata pa, growing up, I think 5 years old, nakita ko na hindi ko tinuruan pero siya lang on his own. okay. Parang siya yung nakaka-shoot. Sino mas malaki kamay sa inyo? Kasi Ako, mas yung malaki. tatay mo, mayabang yung kamay nito. Parang James Yap din to eh. Mas malaki Dumakot ka yung dyan. bola. Mas malaki sa akin. Ikaw naman, Ice, ilang taon ka nagkaroon ng proud moment na tatay ko si Don Ontiveros? Kasi kinukwento ni Arth, siya daw, pupunta siya, batang-bata pa siya. Pupunta siyang practice ng Ginebra, ng San Miguel, kung ano man. Hindi pa niya, parang nakikita niya yung mga tao, pero hindi nag-register sa kanya na, uy, si Danny Siegel pala. Parang nakikita lang niya ng mga figures, Yeah, pero hindi pa nag-register sa kanya. Until nung nagkamalay siya na, wow, sila pala yun. Ikaw, kailan mo na-realize na my dad is a star? Siguro, mga around grade 6, grade 7. Yung parang may mga classmates ka na, uy, mo si parang ganun na. So parang, Okay. Sino-surprise ko eh. Minsan, pupunta siya minsan. pupunta sa lunch, susunduin. Oo, tapos magugulat kami mga magpapapicture na. Yes, Parang, like- ba't sila nagpapapicture? Grade 6, so this was about 2017, 2016, more or less. Yeah, more or less. At that time, Alaska. Alaska.
Alaska. yata ako. Kaya Cyrus San Bagay Miguel, sinabi mo Alaska. kanina. So sila niyan. Sila JV. Yeah. JV kasi inabot pa niya si JV Casio eh. Okay. Oo. Okay. Oo. So okay. yan yung mga, kumbaga, sinasama ka sa practice, sila yung mga nakikita mo nung time na yun. Biruin mo kasama. And sila like, parang normal lang ata na kada before practice, mag-one-on-one kami na Kuya Calvin. And like, ngayon, looking back, parang Tradition sa Alaska yan. Parang yung moment family. pa rin. parang ano. Si Willie na gano'n yan eh, Willie Miller. Kumbaga kung maisip mo, pwede ko pala sanang na-TikTok yun nung panahon na yun or na-reel, Hindi naman na TikTok. diba? Kumbaga wala pa Yeah, ng pero TikTok yun. memorable moment. oo, Yeah, oo. for So, sure. let's talk about memorable things. Si Mark Meneses, alam mo, di ba, syempre, bukod sa nasa isang contender ka na team ngayon, ano naman yung, kumbaga, para sa'yo, yung pinaka masasabi mong maganda nang nangyari sa'yo sa MPBL? Yung pinaka maaalala mo na laro ba or play ba or kumbaga ano na yung pinaka parang highlight mo mula dumating ka sa MPBL? Yung mga rebounds mo ba, ganyan, yung pagka sa dulo ikaw na iaasahan, yung mga ganun. Parang sa tingin mo, ano na yung napapakita mong maganda para sa Cebu? Sa akin po, kung ano man po yung may tulong ko, sa rebound tsaka sa ano po. Mm-mm. First time ko po yung mag-dunk sa ano. Yun ba? First time. Yun po Sa yung ano. Imos? Po. Imos? First time ko sa in-game mag-dunk. Usually sa mga panalay lang eh. Ay, hindi ko alam Yun na yung yung first panalay na time. yun. So, ibig sabihin, di ganyan, di ba? Nakadunk ka Opo. ganyan. Nakakakuha ka na ba ng mga yung mga fans o kaya mga kababayan mo na, Mark, grabe ka, sikat Opo. ka na, mga ganon. Dahil Ano po nararamdaman nag-chat mo? sa akin. Oh. Pagka Dahil proud. ganon. Proud po sila sa akin. Dami nag-chat. Okay, congrats, ganun po. Mahaba Yan, na ako yung po. ano, di ba, Mark, no? Mahaba na yung... Naging suplado. Natututo ka na maging suplado, Mark? Ay, hindi naman pa. Yung ano, Sa chat Mahaba na yung ako, babasahin niya sa best player. Opo. Shoutout. Ang taas na shoutout. Pero Mark, kasi, napansin ko kasi nung una ko siyang nakilala nung nagsabay tayo sa dunk contest. Tapos, alam ko, dunker ka. Pero this year, parang iba na talaga laro mo eh. Tumitira ka na sa labas. Yes. Tapos, yung pagka-opensa mo, buong-buo mo na yung loob mo eh. Ano yung ginawa mo para makuha yun? Sa ensayo po, guard lang po palagi. Tapos nakikinig po ako po sa, sa mga veterano sa amin. Sino yung veteranong yun? Coach Don. Marami kayong veterano eh. Coach Don, tapos kay Kuya Denison, Kuya Baicho, Denison. yung mga ano po. Oo nga, yun yung mga sa frontline. Sila po palagi nag-guide sa akin. Bigay ka ng isa o dalawa. Halimbawa, kay Baichong. Ano sinabi ni Baichong sa'yo? Mark, ganito dapat. Ganon. Opo. Pag nagkamali po ako na siya po, i-correct niya kung paano po yung tama. Sinabi na main man ka na ngayon. Alam naman natin na ang main man, syempre, scouted lagi, di ba? Usually, pinipisikal. Ano ba scout natin dyan? Pisikalin mo! Oo. Ano bang, halimbawa si Baichong, di ba? Sabi mo, binigyan ka ng tip. Ano bang in-advise sa'yo ni Baichong? Go, pag tinira ka, ito gawin mo. Ano yung ito na yon? Sa akin po, Dirahin mo din. Wag mo na mabawi. Uy! Joke lang. yun? Wag. Kumbaga, ang tinatanong mo, advice. Anong Anong na-advise sa advice? kanya? Anong na-advise sa'yo? Yun nga, yung tips nga na binigay sa kanya. Oo. Advice po sa akin, pag pinipisikal ako, pisikalin ko din po. Oh. Tirahin mo rin yan. Tama rin. Tama. Magkaiba yung Sorry, physical sorry. nature. Iba pala yun. Ikaw, grabe ka, issue ka eh. Wrong word. Sa akin po ba? Pero alam mo, din sa pagpipisikal na yun, I remember, pagdating ni Mark Meneses sa MPBL, sobrang payat pa talaga niya. Opo, As in, sobrang payat na niya. I mean, payat pa rin siya. Payat. Pero I mean, Grabe he has naman. Mas, already... kumbaga, mas batak na. Oo, mas batak na siya. Lean naman. Pero Good pa kaya yan. ako sinasabi yun, dahil nung sobrang payat niya, nung nasa Pangasinan siya, hindi pa rin siya nagbaback out. Talagang, ano pa rin yung katawan niya eh. Lumalaban. Oo, lumalaban pa rin sa mga kalaban nila. So, talagang ibig sabihin, he has it. Diba? Yeah. He really has it. Sino ba ang pinakamasipag sa Cebu? Okay, you could also name, pwede mo sabihin sarili mo ha. Opo. Like, sinong pinakamagandang work ethic, nag-extra work. Usually, kaya ng sukatan di ba? Nag-extra work before, after, Kahit sumabay ka sa sprinting, kanila, laging okay lang nauuna. Sino? Sila Coach Don ay si ano po. I know. Borders kasi, borders. I know. Sino mo?
tutol sila sa sarili nila. Alam ko sarili ko, hindi. Mga karibanses, saglit lang. Alam nating lahat na mas exciting manood ng sports kapag dikit ang laban, clutch ang moments, at bawat possession may kaba. Pero alam mo kung anong mas exciting? Kapag mas invested ka sa bawat play with Sports Plus. Sports Plus is your go-to sportsbook kung gusto mong mas maramdaman ang thrill ng bawat game, whether basketball, volleyball, or your favorite matchups, pwede mong subukan ang sports instincts mo anytime, anywhere. If you're ready to level up your sports experience, register or sign up at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop for 21 and above only. Now back to our podcast. Pagdating po na ensayo, sila po, extra agad. Tapos pagtapos, extra. Hindi, Totoo naman. Sinigundahan. na kami mga 3 practices ngayon. Nung nandito na si Mark, napaaga na kami. Ano ba ang pinaka natutunan mo sa kanila so far? Meron ka bang, ikaw ba yung tipong nagtatanong, obviously, halimbawa, lalo na si Kuya Dondon mo, di ba? Ang dami ng pinagdaanan sa basketball lalo. Ano yung mga natanong mo na sa kanya, Kuya Don, sa mga ganitong sitwasyon ba? Down by 5, last 45 seconds, may mga tanong ka ba sa kanyang ganon na nakatulong sa'yo? Or ano ba, or aside from yung paglimang kanin mo, sa kanya mo ba nakuha yun? Yung mga ganon. Sa akin po, nag-uusap po kami kung paano yung switching, ganun po. Okay. Paano po yung tamang gawin para Oo. hindi po maka... Ako ang tanong ko kay Mark ito, kanino ka pinaka na-challenge na naka-match up mo sa MPBL mula nung dumating ka? Pwede. Sino yung pinaka parang nahirapan? Before the Manila game, no? Before mamaya. Nagpasa mo na yung Manila game. Nagpasa mo na. Oh, Mula yung pa- next game yan, Jensen, halimbawa. Oo nga, next Palitan game natin ng konti. Oo. Oo. Siguro po kay Or kahit games niya in the past. Yung Pwede ganun. rin, oo. Sino na yung mga nakalaban mo na parang na-challenge ka talaga na grabe to, grabe ka din. Ako na lang sasagot. Baka yung natirahan siya ni Wilson kasi napagalitan yung team eh. Okay. Di ba? Basilan yun, di ba? Yun po, yung pwesto. Basilan. Basilan. Pero aware ka na rin na hirap na rin silang depensahan ka. Nakikita mo na rin. Oo po. Di ba? Ang ganda eh. Ngayon mo nang Ganda realize lang. it, no? Kaya nabibigla na lang po kasi ako biglang Yung sa offense. opensa. Oo. Ba't bigla akong nagagawa to yung lobby up, ganun po isip. Oo. Kuya Kaya Don, din po sa ako, nakikita ko siya sa laro niya, no? Naging teammate mo to. Okay. Pagkakaiba lang nila, eto kanan, siya kaliwete. Para siyang Arwin Santos na 2.0. Ayun, tama. Sa totoo lang. Pwede, oo nga. Hindi siya yung parang sobrang skilled, no? Pero si Arwin, ever since UAAP days, may sure ball. Di ba? Lalo na ngayon, may sure ball na rin siya. Di ba? Masipag sa bola yun talaga eh. Nose for the ball, hindi Yes. tawag. Di ba? Nakukuha yung sariling rebound. Yes. Tapos masipag tumakbo sa break. Haba Di ba? ng galamay. Anong... Tama. Oh. Good Naging count. teammate mo si Arvin, obviously. Ano yung, aside from similarities, may mga diferensya pa ba o ano pa yung kailangan niyang ma-improve? Kasi alam naman natin, very decorated ang career ni Spider-Man. Tama, na-mention mo, no? Kasi when I was asked by si Dels, ang minention ko about Calvin. Abueva. Abueva. Mm. Kasi, yun nga, ang pareho, siguro, Calvin and Arwin, walang angas. Yung dalawa, alam mong may dating agad eh. Oo. Ito, kahit dito lang Lelo. sa side. Pero after ng game, makikita mo yung stats, nandun na lahat. Oh. And good thing you mentioned Arwin, tama. Naalala ko si Arwin kasi kinukuha niya yung sarili niyang tira, tapos nauna sa transition. Sino mas mabait? Ito yung yun dalawa, alam natin na yun eh. Mayaman. Mayaman. Manyaman. Sa experience. Mayaman sa experience. Kapampangan yun eh, manyaman. Ito mahiyain. Nakita nga sa interview, tahimik lang eh, no? Pero yun din yung gusto ko na maging ganyan pa rin siya. At yung goal niya na maabot din yung naabot ng dalawa. Na the same pa rin siya, yung personality niya, kung ano siya sa mga teammates Feet niya. on the ground. Feet on the ground. Pero maganda din na may teammate ka na Arwin at Calvin eh. Yun yung sinasabi natin na sarap kakampi. Pero nakakainis ka laban. Yeah, tama. Tama. Matanong ko si Ice, no? Ice. I guess we can already announce it because we have already been scheduled. Mm. We will be having a home game. Oh, Okay? In Cebu.
on July 16 to 19. Okay? Yeah. Obviously, as a Cebuano, Ice, you went to schools in Cebu, no? How excited are you to actually go home as a pro, and play in front of the Cebuanos? Oh, very exciting po. Mm-mm. Kasi ngayon lang nagsisinkin nung sinabi mo. Pero yeah, it's gonna be a different feeling kasi like yung mga classmates ko or like yung mga Oo. tropa ko Mm-mm. and siguro yung chance na like manood yung son ko sa Oo, laro tama. live. Kasi, we will talk about his son later on. Yeah. Pero kasi, of course, Don has been going back to Cebu his whole life to Another play. first, by the way. The Another first grandfather in the MPBL. Wow. Sa tingin ko Record, kasi, no? okay, now No, we have the that's first father and son, Matthew and Matakino. No, naglaro sila sa Bacoor. Okay. Season 2, Season 3, something like that. Mm-mm. So obviously, pangalawa sila. Meron pa bang iba? Am I missing something? Na coach and na Coach, naglalaro na sa... father and son na naglalaro? Hindi, sila Sila, na. pangalawa, di ba? Oo. So the first grandfather to play in Record, the MPBL. With his son. With his son pa. Oo. The Sa father tingin of ko the naman, hindi grandchild. kayang talunin ni Lebron at Bronny yun. Sa tingin ko. Sa tingin ko. So, in the world. In the world na yun. Sa tingin ko. Baka si Fadil Katib kung naglaro pa yun sa mga doon. Pero ay, ilang taon na ba yung anak mo? 4 po. Nasa Cebu siya? Up. Ayun pala. So, imagine, we can cover that, no? Yes. Pwede natin pa-picture yun sa ating production, no? Gandang report niyan. His name, son. Okay, Yeah, son, what's his name? Elijah Miguel. Okay, etong unang tanong ko. Ini-spoiled ba ni Lolo? Super. Lolo pati lola. So, ang point ko, kung paano sila ka-disiplinado sa'yo, iba sa anak ko. Opposite sa Okay ba? Question mo ba? Hindi kayo ganyan sa akin dati. Ganon. Question mo ba? Actually, yun yung mga ng mga grandparents na it's second opportunity of taking care dun sa bumawi. Nga nagkamali ako dun sa anak ko. Ganito ko, yung apo ko. Mga Ang gandang ganun point na. nun. Malapit-lapit ka na doon, mga 10 years. Bakit dinadamay mo? High school pa lang yan ako. No, but okay, dahil napag-usapan na natin yung apo, di sige na, tanugin na natin. Nakitaan mo si Ice ng potential nung 5 years old. 1 taon na lang. Magpa-5 na ang si Elijah. Meron ka na bang nakikitang konting signs of being the third Ontiveros as a player? Hindi, ito si Ice, napilitan ko itong maging player. Yun ang storya. Dahil Yun ba talaga, Ice? Yun ba talaga? Napilitan mo talaga? Una, kasi pinapili niyo po akong like, ayaw ko if naalala niyo po yung Kumon. Kumon, Like, Yes, learning alam ko center. yun. Kaya ayaw ko po talaga ng ganun. Okay. Ayoko So ng mga sinabihan ko siya doon, extracurricular. kung ayaw mong mag-common, dapat maglaro ka. Hindi pwede after school, laro ka kagad. Okay. Kaya ayaw na niya mag-common for 2 or 3 years, napagod na siya, so nag-basketball siya, napilitan siya. Pero itong Pero apo ko, eventually po. Did you have other dreams? Alam mo yon, like yung mga iba gusto sana maging police, maging ganyan. Ikaw, did you have other goals kung hindi ka man nag-basketball? Siguro, kasi growing up nakita ko na siya and like, having the opportunity to like earn while doing the thing you love. Parang yun agad nag-set sa akin na parang, gusto ko to gawin. Gusto ko to gawin. What about the pressure of maybe not being like your dad? That's a normal thing. I was talking to the son of Jericho Deniera, yung nasa MPBL. Manu. Doctor. Manu. So parang he said na, imagine mo pa yon, di ba? Yung mga ganong sistema The na... defense minister. Oo, yan, so- di ba? Yan yung mga Cebuano Ganda, heart siya. ganda. Ang pinakagusto ko, alam mo? The Robocop. Alvin Teng. Kuya Alvin. Yeah. Okay. Kuya Alvin, tatay ni Jeric tsaka ni Jeronteng. Okay. So kumbaga, ayun, ang basically yung pressure na, okay, what if I don't make it like him? Meron bang ganun? Yeah, dati po, ninisip ko na parang pressure siya kasi raming sinasabi ng tao and raming na-expect. Pero I think it's a great thing na things are expected from you. So parang ganda. Nice. Turo ba ni Daddy yan? Ang ganda nun. Turo ba ni Daddy yan? Ang ganda nun. Totoo. Beautiful. Pressure, Maganda pressure, sinabi super niya privilege. para mamayang game or mga next practice, go hard O, na. tamo, binubungad talaga nila yung laro mamaya. Hindi na ako yan, ha? Okay di ba tayong mga broadcasters, we secretly
have, parang fans tayo secretly ng mga teams. Of course, we can never say it. I've always been vocal about it. Okay. Pangatlo ko sila na paborito. Okay. Okay. I am not a big fan of Manila, but I will watch that game today. For sure. Thank you. Because I want to see how many minutes my friend here would get. Yeah. Dapat magparinig ka din sa side. Uy, pasok mo yan. Pero okay, kay Dondo, no, parang you're actually playing with your son in a team, no? Parang, I mean, Nakakaingit. nakakaingit, no? Ganyan. How amazing is this in your mind? Kumbaga parang, honestly, Nakita mo ba to? exactly, did you see this in your vision in life? Hindi eh. Dahil nung, hindi ko sabihin when I was redirected after the 2025 election, Okay. so lumapit sila, Uncle Sam, Boss Jan, possibly playing. Sabi ko, Boss, hindi ako nakapaglaro for the longest time. Mga practice lang. Baka pwede niyong itry si Ice. Hindi pa yata nila nakilala si Ice. Then nag-try out yata siya, Mark. Diba? Nakwento ko. Tinanong ko si Riv, one of our players before. Siya, okay yung performance, kuya. Baka pwede siya makapasok. Then eventually, kinuha ako as skills coach, assistant coach ni Junti. Then during papuntang playoffs, sabi ko kay Boss Jan, Boss, baka pwede akong ma-activate. Hindi pala allowed nun kasi hindi ka pa nakapaglaro, hindi ka pwede makapasok sa yung tinatawag nilang... After the trade period. Yes, after the trade period. Pwede. So, nung off-season, in-encourage ako nila Uncle Sam and Boss Jan na sige, laro ka muna mga ibang games. Tapos tingnan natin, sabi ko. Kaya, nag-decide kami Tondo na... Nontiveros ang kausap Oo. Lang naman. Yeah, so Lang no, naman. ang ibig ko sabihin doon, in a way, parang, sige, parang try out ka muna. Diba? Hindi ka binigyan ng guarantee. Okay? Yung sabi lang sabi ko, ayoko rin ilagay yung sarili ko sa alanganin. Okay. So really, I worked hard off-season, nakita ni Ice, nag-extra ako, naglaro pa ng mga P. To play, bro, to play. To play. To play. Okay. 10 games in 12 days. Okay. 10 games in 12 days for a Wow. 48-year-old. Iba-ibang lugar. Iba-iba. Grabe, parang NBA. Pero the most dun sa Sulu. So, Mayor Maki, Moods, thank you talaga. Okay. Maganda experience yun for the other players and especially for me. Nakita ko na, pwede pala as long as, yun nga, I stay fit and healthy. And yun nga, when I decided, sabi ko, Boss John, pwede na ako. So yun, nag-start ako nung May 1. Yun nga lang, ang first kabantayan ko, sila kay napagod talaga agad ako. Then nag-request ako sa coaching staff, sabi, pwedeng one day off ako before game. Kaya yun, napaganda yung laro ko dun sa San Juan. Sa unang laro nyo. Sa unang laro. So, masasabi mo ba, Kuya Dondo, na mission accomplished ka? Dahil nakalaro mo si Ice. Yes. Mission accomplished. Never thought about it, but when the opportunity came, and I have few months to train. Really, sobrang hard talaga. And I even tried yung fasting for ilang days para lang makita ko kung kaya ba ng katawan I was about to go there. So, obviously, at this point of your life, di ba? I mean, sasabihin ko na rin, di ba? The best almost 50-year-old in the league at season 8. No, seriously. Yeah. Because it's one thing, no? Let's face it. I mean, our league is somewhat political, di ba? We see it, di ba? We see it sa management, usually backed up. Yeah. Based sa kwento niya, even though he is from Cebu, even though he is a basketball legend, hindi siya binigyan ng guarantee. Okay? Which I respect a lot sa management. Thank you for telling that story. Okay? Kasi minsan ang daling gamitin ang isang Don Hontiveros para ang isang Cebu team umangat. Right. Di ba? Right. So, obviously, fast forward, ngayon, naglalaro ka na. Di ba? Nakikita ko yung kilos niya sa loob ng court. Coming off screens, di ba? Which means takbo ka ng takbo. Wag mo ikwento lahat, baka sabihin ni Joe mamaya. Ang tawag nila ito ganito. Ang tawag nila ganito, staggered screen para sa kanya. Coach, wag mo muna. Lista mo. Pero kahit ilista mo, hindi ako sure eh. So anyway, ang ganda pa rin niya kumilos. Di ba? And there's a reason behind that. Nabanggit mo nga kanina yung pag-fasting mo.
paano ba ang diet ngayon at age 49 ni Don Hontiveros? Well, ngayon, dahil Like, sobrang... gusto ko give me a Monday to Friday, like breakfast to dinner. No. Usually, 1 meal a day lang talaga ako. But Okay. yun nga, nabalik na sa hard practice, kaya minsan sumasabay na rin sa kain. But I make sure really na yun nga, game prep, parang ako, wag ko nga sabihin lahat kasi kami kalaban mamaya. So, but really, it's just being ready, and then alam mo na you'll be playing this much minutes kasi nandito si Paul, may isa pa kaming kaposisyon. But for the minutes na gagamitin ako ni Coach Alvin, all out din talaga ako. And magandang challenge to para kay Gary David, no? Para kay Ronnie Matias. Sino pa ba ang mga nasa spectrum na... Si Reynald, magandang Oo. An example of a really conditioned guy, Yes. John Wilson. Di ba? Kumbaga... Pero mas bata si John Wilson. Kami ni mas bata Reynald, Reynald and Gary. Rainiel. Pero- Nathan. Are you parang taking any supplements or like what's the secret? Kasi yung mga dad ko ngayon at this age, parang konting takbo lang, sumasakit na katawan eh. So, it's very inspiring also for the young ones para we can last longer. Parang, what other secrets like are you taking or or something? Well, sa supplements, yung binigay ko lang kay Lakay, I-reveal ang secrets. binigay lang din ng ate ko. Di ko alam kung anong nandun eh. Pero legal lahat yun Hanapin niyo po yun. Tarangin niyo yung ate. But really, sabi ko nga kay Paul Desiderio is mobility exercises talaga. Of course, we do weight trainings. Kailangan din ako individually. Pero yun nga, it's really extra care and stretching. And like kagabi, nagano din ako, cold plunge kasi first time ko yata nagpa-release dahil Okay. sabay-sabay or diretso yung practice. And Tulog. may Tulog. How many nasanay hours? na May tayo strict ka ba? Hindi ko Wala. naman sabihin pero Hindi minsan na kaya 8 makulang. hours. Pero because of yung experience natin. Okay. na- So nagbabasa ka pa rin ba ng dyaryo ng alas 5 ng umaga? Hindi na. Nagsisiga? Ito, meron ako. Sige. Tulog! Oo, Tulog! Papasa natin kay Mark. Okay. Ito, yan. Tanay niyo Balita yan, ko, tulog. ito ang matakaw sa tulog. Yes. Okay, sige Mark. Gaano ka katagal mo? Paki-explain. Ano po, nasa 10 or 12 hours. Ganun. Wow! Grabe. May 2 anak ba to ha? Oo. Oh. Malakas po talaga matulog. Yun Kaya, din yung sabi growing ng... boy. Oh, growing boy talaga. Ano- yung kasama niya na before last year, tulog, gising kain, balik tulog. Yun. Kaya pagdating ng practice, parang hindi napapagod. Pero, you know what? I don't know if you've seen this interview with LeBron. Si LeBron, never siya nagigising sa alarm. Parang gusto niya, importante sa kanya, kumpleto lagi tulog niya. Kaya parang, if you see he's still playing till now, like prime, tapos hindi na-injure. Natalo nga lang, medyo nakakalungkot. Pero, go Spurs, sana manalo kayo. Ay, nanalo ba? I think. Anyways, so yun lang. Yun talaga. We're doing this recording, ano ngayon? May 25. 25. It's a Monday. No? So it's game 4 of the... Basically, sleep is king. Yeah. That's what they say. Okay, speaking of being a king, meron akong question kay Dondon na, I have been meaning to ask this. Sa chismosa kong to, sa MPBL, hindi ko pa to natatanong sa mga legends. Okay? But I have been meaning to ask this. Ano yung pakiramdam na, obviously, you have established yourself in the Philippines as one of the best basketball players. Okay? In all aspects. College, PBL, PBA, lahat. International. Kung baga, 3-time PBA champion, Yes. 1-time ABL champion. Okay. Nako, ano yung kulang na lang? All-star. MPBL champion. MPBL champion, which is likely at the record, which is likely hindi malayo, di ba? So my question is, Kuya Dondon, syempre, you entered the MPBL, okay, as a legend. And then all of a sudden, you play against guys who, let's admit, will fulfill everything in the stats more than you will at this point. Anong pakiramdam nun? Parang rin ba yung is it humbling na parang meron ng mas skilled sa akin dito sa panahon na to? But I mean, obviously no one will ever forget everything that you have done for basketball, but yung ganong pakiramdam na
parang meron ng mas magaling sa akin dito ngayon. Ganon. One of the best shooters mga in the ganon. history Oo. of Philippine basketball, by the way. Well, when I was traded to Alaska, no, first time I was traded also, I think, Air 21. Na-feel ko na rin na there would come a time na hindi na ikaw yung starter. Kasi goal ko talaga, kahit anong gawin nyo, starter talaga ako. Okay, Yun yung goal ganda. ko. Oo. Oo. Kasi kahit sino ilagay doon, when Larry came in, when Wesley came in sa San Miguel, nilalaban ko yung spot eh. Dumating yung iba, nilalaban ko yung spot. When I was traded, sabi ko, oo nga, maging ready ako sa ganun. So when I went to Alaska, off the bench ako kay Cyrus, nakikita ko na ano yung maging role ko. So, Ganda ng so, story na to. so pagdating ko sa MPBL, alam ko na din kung anong maging role ko. Pero the opportunity to compete with the younger guys At this age. gusto ko makita kung hanggang saan yung kaya ko. And nakikita ko sa practice sila CJ, Meneses, Ice, sila Paul. Yeah. I think 2 days ago, pinapil ko kay Paul na kaya ko na siyang banggaan kasi matangkad ako kay Paul pero mabigat Just stocky siya. si Paul. Stocky, tapos mabilis. Pinakita ko sa kanya, tapos siya na yung nagtatanong sa akin. Diba? Kaya, Ano bang kaya secret? pinakita, by the way, nakadalawang straight na back-to-back 3 points si Paul sa kanya. Tinalo ako sa scrimmage. Siguro May dalawang kwento araw. behind the kwento. Dalawang araw ako talo kay Paul. So, 2 days ago, binangga Ano ko mo talaga talaga? siya. Kasi gusto ko ma-feel sa sarili ko, ang gagaling ng mga batang to. Gusto ko makita hanggang saan yung But kaya wait, ko. I'm still here. Ganon. Yes, oo. Teka lang, may nararamdaman ko, umiinit na ang paa ngayon. Gusto nang magpalit ng basketball shoes. Dahil na-challenge dun sa mga ano. Ayaw sa namin mga pinag-uusapan. ma-posterize kami mamaya. Hindi, may, alam mo, in fairness sa aming kaibigan, may shooting din to. Chamba lang, chamba. Pag dalawang sunod na 3 points ka, alam mo na what to expect. Nakadalawang sunod na 3 Let's points si remind Paul. everybody Okay. that they are all Hindi ko na women. gagawin. Bro, tama ba bro? We'll force him left, no? Tama, no? Ay, We'll force him left, no? Let's remind all of them na magkakaposisyon tong mga to. Yes. Di ba? Oo. Magkakaposisyon to. Nagtatress din to, si Mark. Oo. Pag big lineup sila. Kaya magandang laro yan, ha? Magandang laro yan. Oo. Guys, alam nating lahat na sports is more than just winning and losing. It's about intensity, momentum, at yung feeling na hindi mo kayang alising ang mata mo sa laro. At kung gusto mong mas maging exciting ang bawat game night, Sports Plus na yan. Easy to use, mabilis, at perfect sa mga sports fans na gustong gawing next level ang kanilang viewing experience. Register or sign up now at sportsplus.ph today. Remember, gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 and above only. Now back to our podcast. Oh, but yeah, no, thank you for answering. Kasi ano yun eh, di ba? It's a very humbling experience. At the same time, sinabi niya nga na proud pa rin siya. Matanong ko sa'yo, Kuya Dondon, sino yung nakikitaan mo ng ang ganda, of course, bukod sa Cebu, no, na sa ibang teams na galing nitong batang to? Well, first would be Ildefonso. Okay. I mean, the MVP, yung mas bata. Pero magaling din yung kuya. Kasi Yes, nakikita ko yan. galing din, oo. Oo, magaling yung kuya. It's crazy that you're saying that kasi naging kakampi mo yung tatay. Yes. Tapos kalaban mo yung anak. Parang I'm trying to Another first. Hindi ko kailangan imagine eh. May schedule na ba kalaban nila Abra? Supposedly, July Cebu yata. dapat. Supposedly Baka sa sa Cebu. home game, Pero let's see. ewan ko kung matuloy Hindi na ko sila. ma-imagine Sana nga eh. hindi. Anyway. Sana nga Okay, hindi. tuloy. Sorry, kuya. But Go. the other one, the third guy would be Harold Alarcon. I think he's very impressive. Nakita ko kung gano'n siya kasibag defensively. And he's really taking the task of guarding the best player from the other team, which is I pride on that when I was with San Miguel and even partly with Yeah, Alaska. two-way player to. Okay. Sige, napag-usapan na natin yung mga kalaban. Tinatanong namin palagi ito sa mga guests namin dito. Unahin natin si Mark. Para sa'yo, tingin mo, sino yung mga teams na gusto na una-una gusto mo pang makalaban? Pangalawa, yung mga tingin mong may pag-asang mapunta sa taas? Sa South muna. Sa South, Quezon. Okay. Wala pang talo, no? Opo, Wala pa. Ikaw ay? Coach Eric Gonzalez. Oo. Excited po ako sa Abra. Okay. Ito Excited yung mo. Coach Yong. Oo. Coach, ikaw? Abra din. Kasi sa San Juan, umiwas ako nun eh. Yung kalaban na sabi ko kay boss, wag mo na boss, hindi pa ako 100%. Tapos Radial makalaban ko yung... Hugnatan versus Dondon Ontiveros. Oo. Wow, di ba? What a game. Oo. Sino mas matanda? Ako. Talaga? Tanda ko 1 year. Okay. Papa Ray, ha? Oo, diba? Papa Ray, sang ka pa. Okay. Alam nyo, dahil nga, okay, makakalaro nila yung Manila ngayon.
Pero sa Friday, makakalaban nila ang undefeated team na Gensan Warriors, no? Like ikaw, Ice, kumbaga, do you prepare differently? I mean, honestly, is there a difference in your preparation depending on the team that you go against, or is it the same? This is the same po. Consistent po dapat yung like energy mo towards like. Kasi pwede naman different teams or ano, pero you still have to put out the same effort to get the same result. Was this something you got also, parang ginagawa mo na ba to since you were in Lasal? Alam ko, Yeah. teammate ni si KQ eh. Right. Nag-abot Roommate, sila eh. roommate. Oo. Roommate pa. Roommate. Sige, tell me nga a little bit about that bago natin tanungin si Mark. Tell me a little bit about your experience in Lasal with KQ, ganun. Sobrang ano po, ang rami ko pong na-build na relationships na, let's say, like the other day, nanood kami ng PBA and Ralph Koo was there sa Ginebra. From Lasal also. Deo Quahao and Josh David was playing in Rainer Shine. Tapos sobrang, ewan ko parang... Si RJ sa FEU. RJFEUs nung high school ako. Pero yeah, nung yun, yung tatlong yun, parang kakampi ko nung Lasal nung college, and to see them where they are right now. Hindi pa Parang- nagpapadraft si Ice eh. Tinanong ko siya kanina eh. No? Right. Hindi pa. So, Parang ganda lang po na feeling na, uy, kaya nila na ano, tapos kasabayan ko lang. So yun, marami KQ, salamat sa sapatos ha. Love the pink. Love so the pink. magkakaibigan pa rin kayo. Kumbaga, you Up still till now po. Yep, get in opo. touch, ganyan-ganyan. Opo, yeah. Oo. Kasi solid po ng mga connections and friendships. Ano. Ano ba sa tingin mo ngayon, no? Because malalim kayo, no? Yung team nyo sa Cebu ngayon. And there are games wherein minsan napapasok ka na, usually third quarter. Di ba? Dahil sa lalim nyo. Minsan daddy mo rin. Yeah. Minsan late second quarter na eh. Daddy mo, hindi ko natatanungin. I mean, ano na yan Oo nga eh. Kumbaga, been there, done that na siya eh. Di ba? Noted. Iniikot na lang niya ulit yung, ano niya eh, kanyang kahirapan sa basketball. Ikaw, syempre, you want to ascend. Opo. I'm sure, di ba? Opo. Sabi nga ni Ate Miga mo, hindi ka pa nagpapadraft. So, ano ba sa tingin mo ang kulang mo pa ngayon? Okay, para mas pagkatiwalaan ka ni Coach Aldrin. Okay, at yung laro mo talagang umangat pa at makatulong sa Cebu. Siguro yung stability, yung kailangan kong mapafeel kay Coach Aldrin na if pagod na sila Kuya Brian or pagod na si Andre Armenion, like, sige, ilalagay ko si ISO uno, maasahan ko siya. Like, kailangan ko mabigay sa kanya yung ganong confidence as a coach na ano. So, yun, I need to work on my, siguro on-court na parang pagka-general na ano. Kasi, Nagiging reliable. Yeah. Ano sinasabi niya, nakakatuwa. Okay. Speaking of being a general, gusto ko tanungin si Mark Meneses. Ready ka na ba sa pagiging leader Yes. sa isang team? Opo, ready na din po. Ganda. Narinig niyo yun? Oo. Pakinig kayo ha. Tahimik lang siya pero alam mo yung effort niya nandun palagi. Oo. Hindi nga ito hindi nagreklamo kahit hindi isasab eh. Last game, I think he played straight 15 minutes. Si Mark Meneses ang example ng, di ba sinasabi nila, puro ka salita, wala kang gawa. Eto, walang salita. puro gawa. Puro gawa. Alam mo, nakikita ko yung similarity sila ng guest natin dito 2 episodes ago. Very similar sila ni Warlo. Okay. Pero tama. pag tinanong mo, Warlo Batak of Pasig, congrats by the way, nanalo yun. Ang ganda ng Ganda laro ng ng isang laban. araw, Oo. siya ang best player. Kasi, you know, soft-spoken, bihira magsalita. Pero nagulat ako sa sagot mo nun na nandito yung dalawang, lalo na yung isang kuya mo, no? Na biglang, talagang with conviction, sinabi niya, oo. Di ba? Parang, Yeah. kaya sumunod kayo. Oh. Hindi kasi ano po, para sa akin po parang siya yung mga type of player na hindi vocal or hindi magano eh. Parang pinapakita niya lang sa nagli-lead siya. By example. Through his. So, Okay, last question, Kuya Dondon. Saan mo nakikita ang Cebu Greats sa season na to? Of course, I would say no, maganda yung schedules namin. And true test, sorry Okay, again, we're doing this recording on a Monday. Before their game. Before their Pero game. sabi naman ni Kalaban Ice- ng Manila. Sabi naman guys na we prepared the same way sa kahit kaninong teams. I think the first really test namin would be on the 29th against Jensen. And
mas malalakas na yung kalaban namin by July yata or even mid-June. So doon namin makikita talaga hanggang saan or Who's still hanggang unbeaten, by the way, Jensen. Yeah. Yes. Sino Yes, ka excited Jensen. guys maka-match up dun sa Jensen? Kaya HG po. Kay Gabo, no? HG. Parang lahat sinasabi si Gabo, no? Iba rin kasi talaga nila ni Gabo eh. Parang First episode, panoorin niyo po ulit. Yan ang, Easy. sila ang first guest natin kasama si Kyle Tolentino. Bakit si Hesed? Nakikita ko po sa kanya yung parang gusto ko na go in a role na parang free-flowing lang yung like he doesn't have to hold the ball for so long. Parang kaya niyang ipaano eh. Tsaka HG na siya no? Oo Diba? Dati Hesed Gabo Hindi, siya. baduy na nga ngayon eh. Ngayon, puro mga ano na eh. Initials. HG. Pero hindi, may binigay kang pangalan Diba? sa kanya, LG. Ako ba yun? Oo, ikaw yan. Okay. Maraming salamat. Once Thank you again, po. no? Pero mamaya, sasali pa rin kayo kasi meron tayong mga tatanungin sa kanila, no? But up next, no? Mukhang linggo-linggo ay Pasko talaga sa Sports Plus Clutch Time Grabe, Challenge. uy, may ambag si Kuya Don dyan. Kasi may nagwagi na naman. Pero ngayon, nanalo siya ng 400,000 pesos. Siya ay si Reniel De Costo ng Batangas. Magkano na tingnan in natin. total? Okay, may 1 million. Oh. Okay. Tapos nagkaroon Yung 500 ng... nila. Oo, Ni Granada. 500,000. Oh. Nagkaroon ng 250,000. Oh. Ito yung Ay, kay Reniel. 200,000. May Oh. 400. Naku, ang hirap na nga bilangin dahil kay Carlo eh. Shoutout kay Carlo. Ayan. Yan, na-shoot yung free throw. Kapapa. So first time I'm seeing this, by the way. Oo, nakakagulat to talaga. Uy, sa Oo. white line pa yun, ha? Oo. White line yun. No way. Dapat 21 sa Cebu, mas days lang. malaki yung ilagay nila, no? Alam mo, hindi mo talaga aasahan. Tignan mo yung shot kung paano siya nanalo. Ayan na, oh. Oh! Di ba? Kasi yung mga iba, let's admit, no, meron silang forma na alam mong baka pumasok. Ito, wala. Medyo matulis yun, ha? Kaya bumanda Oo. eh. Pag ganun. Nakachinelas Naiyak pa eh, no? talaga siya. Chinelas pa. Naiyak siya. Pero meron talagang iba kahit nakapaa. Ginagawa nila. Tsaka pinapractice na talaga nila. Kaya congratulations, meron na naman tayong bagong winner, Reniel De Costo ng Batangas who won. Konti lang naman, 400,000 pesos. Grabe, Life-changing money na sa karamihan yan. Oo, okay. Coach Chris and Joe, let's start with a quick recap with our featured games. Okay, recap of May 22 games. Ang ganda nito. This was a nice game. Tayo nag-cover niyan. Coach Chris, Pasig versus Sarangani. Umabot to hanggang dulo. Dikit na dikit yan. No? A grueling overtime thriller, trailing 90-85 in overtime. Pasig closed the game on an 11-3 run. John Felix Corpus provided the late game heroics, scoring the team's final 4 points. Tama. Including a turnaround game winner with 31 seconds left. What a game. I mean, you see the numbers of Carlo Batak, 25-14-4. Pero si John Felix Corpus, somebody fouled out. It was a big man for Pasig. Okay, I'm sorry, I I forgot. think it was it Jacob Galicia? It wasn't Galicia. But si Corpus, ginamit lang to nung, I think the last few Okay. minutes no ng fourth and then nung Sorry, overtime. Tamayo. Tamayo was the Yeah, one who fouled Tamayo out. was the Yeah, one yung, fouled. yung bruiser na I big told man. you. Oh. Tapos, grabe ang kumpiyansa ni Corpus. Pang-overtime, overtime to, di ba? Oo, pang-overtime and pati yung winning shot ng overtime. Grabe talaga. Oo. But we obviously had to give it to Warlo kasi si Warlo, yan mula umpisa hanggang dulo, talaga namang tinrabaho niya with 25 points, 14 rebounds, and 4 assists. Pero alam mo, bago ang lahat, naaalala niyo ba nung nandito si Warlo? Nakwento niya ang idol niya. Walang iba, ang nag-iisang Dwight Ramos. Yes. So syempre, ang ate Mikang chismosa naghanap ng paraan para Batiin ni makita Dwight. natin to. Tingnan natin. What's up, Warlo Batak? Thank you for your support always, man. I'm hoping to catch one of your games. And I appreciate your support always. Thank you. Thank you so much, Dwight. I mean, of course, no, the major ambassador of Sports Plus. Maraming salamat. He's very busy. Thank you Inantay rin kong sa... gumanon siya eh. Oh, thank you rin sa kanyang manager na si JP. Pero, alam mo, in general, parang what an inspiration. Kaya ko rin pala yun, ha? Diba, Coach Joe kayo, no? What an inspiration. Imagine,
parang someone who's playing like Warlo Batak, no? Ganun pala kalalim yung pagka-idol niya kay Dwight Ramos. And nakikita naman natin through his games, lumalabas yung ano na yun. Yung, For deeper insights sa mga guests natin, hindi lang yung laro ni Dwight ang ginagaya, lahat pati pananamit, pati mga gestures. Okay. Kaya doon, by the way, malapit ka na rin. So, okay, balik tayo sa next game. Okay. Binyan versus Imos. Okay. The unfortunate game for Imos. Nick Cabanyero, ang best player doon. Siyempre, Tomas yan. Okay. The former. From the former University of Santo Tomas. Okay. Okay. Key highlights nun. Okay. Umpisa pa lang, kahit wala ako nababasa ngayon, umpisa pa lang, tambak na. Nick Cabanyero, 19 points, 10 rebounds, 2 assists. Okay. This was a done deal from start to finish. Ang Imos, maraming key players na kulang, namely si Ralph Robin, Errol Soriano, wala rin. Ang Binyan, wala sila Mark Pingris, pero walang problema. Bakit? Kasi nandun yung former UST Growling Tiger. Nick, alam mo, na si pumunta Nick ka na dito Cabanyero. para hindi na niya pa ulit-ulitin pa. Okay, Joe. Recap for games of May 23. So we have Caloocan versus Ilagan Isabela with a final score of 100-91. Caloocan secured a coast-to-coast victory, establishing dominance early with a massive 34-15 first quarter run. Manday shined offensively, helping Caloocan grab the solo lead in the MPBL standing with a perfect record of 9-0. Player of the game was none other than 9-0. Jeff Manday with 23 points, 4 assists, and 5 shooting for 5 of 7 of the 3 points. One of- Talaga nang pinapakita ni Jeff. One of 3 teams. Talk about Caloocan, tama? One of 3 teams, Mika, that's unbeaten. Okay. Now, I think this is the last part. No, meron pa. Okay, mix. Oo. Ang ganda nito. It was a gritty defensive battle that allowed the Weavers to stifle Zamboanga's offense. The win pushed Abra to an impressive 6-1 record in the standings, while handing Zamboanga their 7th loss of the season. You know what? I think people thought that Fortsky would already play sa game na to, pero hindi pa nga. Wala pa. Abangan natin yan. But of course, ang isa pang bagong salta sa MPB, ito si Jake Figueroa, at 18 points, 2 steals. Ang ganda ng larong ito. Kasi dumikit talaga yung Zamboanga mula nung umpisa pa. But of course, ayan. Zamboanga on a slide, 1 in 6, I believe. Yeah. No? Parang, I think this is a first for them in the last 8 seasons. And now, it's time for our Rebanse Player of the Week. Let's start with you, Joe. Hindi pwede sarili mo. Ngayon pa lang. Today pa lang. Alam mo, inaantay ko pala yun. Grabe ka naman. Kidding aside, Oh. I'm praying for that day to happen, my friend. I mean, You gotta I've tell had us. a couple last season, but this season, let's Mahaba see. pa naman yung season. Oh, mahaba Okay. pa naman. It's Kailangan early niya pa maglaro. naman. Magkakaroon Yun tayo lang. ng special 10 minutes, hindi episode 10 minutes in the episode para sa'yo. Okay, Okay, pag but nangyari yan. anyways, so my player of the week, I'm gonna have to go with Warlo Batak. You know, I agree. mean, besides his consistency with his statistics, you were talking about I don't know if you watched this game, the last game. Yeah, we covered. Yeah. You mentioned that. Oh, you covered it. Okay. Yeah. He had four threes or he was Ikaw lagi shooting- kitang sinusundan, ako lang hindi mo Ay, sinusundan. grabe ka naman. Okay. Pinafollow na nga kita eh. Yeah. Anyways, so I was impressed because not just his attacking, he was also shooting from the outside. When Tama. I don't know if you mentioned last podcast, you were saying that he needed to work Improve on his jumper. Yeah, jumper, Yeah. and now he did exactly what you said, which is good. And I hope he keeps being consistent with it. Happy really for him. It's the same thing with Mark Meneses, no? Ay, yan yung mga rising stars natin eh. Di ba? And ako, Warlo Batak din. Kasi, unang-una, nakilala pa natin. Yeah. No? Kakaiba yung kanyang Character pa lang, character. di ba? Oo. Very loyal person. No? A player na, kung hindi nyo napanood yung episode na yun, kung had a chance to go to different teams, mas maganda pa yung offer. Pero talagang tinimbangan niya, no, yung dahil na-discover siya in a way ni Boss Buddy. Nakakaiba sa akin yun. So, wala ba sa choice natin si Mark? Gusto ko sabihin si Mark eh. Hindi, wait lang. Bago ko sabihin yung choice ko, masingit ko lang kay Mark saglit. Marami ka rin ba naging offers for the season? Oo po. Oh, ganda. Natanong ko kasi sa kanya yan. Yeah. Oh, kasi middle name niya Batak eh. Diba? Hindi, di ba? Meron siyang mga naging offers. Pero ang sagot mo sa akin, ba't ka nagstay sa Cebu? Kasi? Sa playing time po.
Oo. Tsaka Yeah. sabi niya, kumbaga, yung pagmamahal daw sa kanya ng Cebu, parang pamilya. Dagdagan ko na rin. Oh, gusto ko na isingit. Who once upon a time, last season lang had a career high, 22 rebounds, Mark Meneses. Okay. Career high, season 8. Tayo nag-cover, I believe, 31 points. Sa San Juan yung kalaban ng Bataan. Diba? So, Is he ready to be a leader? tingin ko, Yes. yes. Tingin ko, yung galing din mamalpal to eh. Pwede rin mag-career high this season. At itatawag ko na, Mark. Sa tingin ko, kaya mo 6. Wow, fearless. Pwede na. Forecast. Ha? 10 mo na. Hindi naman siya 7'6" tulad ni Wemby. Okay. 6 lang. Oh. Okay, ako ang player of the week ko, bibigay ko kay Jake Figueroa kasi mula nung dumating siya, Mahusay yan. mula nung dumating siya, nakakadalawang laro Dalawa. na ang Abra after they lost to San Juan. Okay? And both games, siya ang best player. So I will give it to Jake Figueroa. Welcome to the MPBL. Of course, we're looking Yes. forward to more things from you, no? So I would give it to him. Okay, upcoming MPBL games for this week. On Friday, eto na naman. Yung na naman mo, malalim ah. Teka lang, teka Oh my lang. God. Teka, napa-oh my God. Okay, abangan niyo po kung bakit siya napa-oh my God. Okay, Okay. umpisahan natin sa first game. Valenzuela Okay, versus nakita ko na. Paranaque. I would give this to Valenzuela. Okay, Unahan ko na kayo. Okay. Eto, Cebu versus Gensan. Hindi muna tayo. Kayo muna. Okay, fearless forecast, Cebu versus Gensan. Ano ang tingin nyong pwede nyong gawin para manalo against the undefeated Gensan Warriors? Siyempre, hindi namin sasabihin. No, di ba? Walang sasagot. Okay. Ako, alam ko yung sagot. Ipapanalo muna nila yung laro mamaya. Pwede. Oh, minsan lang kita ipuput sa spot. Kasi nandyan sila eh. Okay. Cebu or Gensan? It's a tough one. I love this moment! Okay. He will not forgive me. No, nabanggit ko na rin. Sige, I've always been outspoken on the coverage. Okay, Quezon City. Sometimes too much. Just kidding. Sometimes too much. Hindi, tama, bro. seriously. Tama, oh. Quezon City, one of my favorite teams. Okay, preseason pa lang. Okay. Okay, Coach, shout out Coach JV. Mahihirapan ka dito. Okay. And Cebu. Okay. I love how they play. Okay. I'm excited for the additions. May mga 3 pangalan pa sila na idadagdag. Not to mention, missing in action pa, no? Shout out John Manzo. Mr. P. Mr. P. Mr. P. Okay, Mr. P. He set the tone for the team, by the way. The Yes. first game, Yes. nanalo sila sa Binyan. Whenever he is there, he sets the tone. He sets the tone. Oo. Okay? He set the tone in that first game. Okay? Yun ang isa sa mga ingay ng MPBL nung first week eh. Okay? I mean, Gensan, 8-0. What's more to say? Di ba? Let's note that they have already won against some strong contenders in Binyan, Ilagan, and Mindoro. So, wala ka pa rin sagot. Nahiya lang tayo. Nakita namin. Dahil kasama ko sila ngayon, Okay, at sige. dahil former Alaska player, si Kuya Don Don, Okay. I'm gonna go Cebu. Yan. I'm gonna go Ikaw, Cebu. Joe. Cebu ako. 100%. Oo. Di mag-Gensan na lang ako kasi ang baduy naman kung 3 tayo. But thank you for being here. Okay, eto na. Oh ang my. pinaka-inaabangan na laro sa araw na yon dahil home court pa nila ay Manila Tama, sa pa ako yan. Oh, San Andres. Oo. San Andres, Manila okay. versus Abra. Feeling ko, Manila, pagkasama namin sila Dwight Ramos. Okay. Sa inyo, 1 game lang. Pwede yun. Okay. For the first time, I will ask Joe a serious question. Okay. Joe, kanino ka excited maka-match up dyan sa Abra? I don't know if Dave will play because he didn't play the last game, but I mean, in Nursing general, an injury. you Yeah. are playing the Abra Weavers. No matter how their lineup is compared to yours, there's always something exciting or learning Yeah, you'll get yeah. out of this. What are you looking forward to this game? Yeah, definitely. Maglaro ka muna. Maglaro ka. Oh. Yeah, Okay. Definitely the matchup with Dave. Mm. Because he's athletic, he's quick, and he has a big body. Mm. So it's a challenge. I want to go against guys like him, who's complete. Mm-mm. To see to test me also as well as a player, how far I can go. Okay. But what else? Well, it's So a team let's put sport. this on. If it's Yeah, let's put 1-1, this on maybe record. there- On May 29, 2026, Friday, you will be seeing Joe Gomez de Leaño in the Manila game. Tama. Oh, Okay. Kasi may mga games ka rin na nasa P ka rin eh. Oh. Ako may huling tanong. Or nasa D. Ako may, eto seryoso to Oo. Okay. Kumbaga sa billiards, di ba, may lakas tira, may lakas tsamba. Oh. Okay, kalaban yung Cebu mamaya.
kung sakaling makachamba kayo, kung sakali lang which is very minimal. Malabo. Okay. Ano yung magiging dahilan nun? Okay? Ano magiging dahilan nun na kung sakali lang mananalo Manila mamaya? Ano magiging dahilan nun na matatalo mo sila? Ang magiging dahilan. Again Pag lumili kung ka- sakali lang. Na-activate si Lumilipad Jamal na- Crawfish. Ano Kung na-activate niya si Jamal Crawfish. Yung version niya. Tama, para sa mga susunod sa kanya. Jamal Crawfish, tama. Hindi, Jamal Crawfish hindi pwede sa MPBL. Okay. Alter ego? Okay. Yeah. Ano nga? Well, ano ba? Team sport kasi, so it's really can't be all him. can't be one person, like kahit sabihin mo si Fa or Pumutok, kung Doligon. if we're not as a team together to win, malabo talaga. Kuya Don, mukhang susunod sa epak mo to, counselor din ang sagot. Okay, May 30, Saturday. Ang gaganda ng mga laban, no? 2 Sabado na maganda yung mga laban natin. First game, nako, honestly, I don't know. Quezon City versus Pasay. Saan ang venue nito? This is hard, Bataan. So, Okay. this is a nice game. It's a very nice game, no? Quezon versus Pasay. Ang ganda lahat to, ha? I think, I will give it to Pasay. Kayo. Parang QC ako. QC ka. din ako. QC ako. It's young. Kayo, Kuya Don, kanino kayo dyan? Ikaw, Ice. Ako, Pasay ako. Pasay. Kay Nash tayo eh. Kay Okay, Nash. Nash. Okay. Telmarts, okay. Oo. Telmarts. Ang ganda rin ito. Maganda rin ito. Pasay. Basilan has also won an important game recently, no? Yes. Oo. Basilan versus San Juan. And then, the last game, maganda rin, no? Rizal versus Bataan. So, napakaganda po ng ating mga laro sa Sabado. Abangan nyo po yan. Okay. And that's the final buzzer for this week's episode. Maraming salamat po sa ating mga special guests. Thank you so Brandon and much. Ison Tiveros and the future leader of the Cebu Grays, Yeah. Mark, pwede ka na Meneses. matulog sa kotse. Maraming Okay. salamat sa ating guests at sa lahat ng nakisalo sa ating kwentuhan. Kung nabitin kayo, hit that subscribe button. Remember to catch our episodes first on YouTube and Spotify. Follow us on all socials at Rebonse Podcast. At huwag kalimutan i-drop ang inyong sariling hot takes at predictions sa comment section below. Don't forget to tune in to our latest episodes dahil dito hindi mahalaga kung paano ka natalo kahapon. Mananalong si Boom mamaya, so hindi na namin feeling mamaya. Ang mahalaga ay kung paano ka babawi bukas. Baka kayo yun. Study the game, respect the process. Till the next episode, ako po si Mika Besamis. I am Coach Christian Luanzon. Joe Gomez Deliano here. Laging tandaan, kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse! Yan ang laro, yan ang kwento, yan ang MPBL. Walang sawang nagbibigay ng bagay na pag-uusapan. Bawat episode, sisiguruhin naming walang play na mapapabayaan. Walang issue na may iiwasan at walang debate na mananatiling walang sagot dahil ang basketball hindi natatapos sa buzzer. Nagsisimula pa lang ang usapan. Kung gusto mong marinig ang totoo, ang analysis, ang history, ang init ng laban na hindi mo mahanap sa ibang lugar, nandito kami. Bawat linggo, bawat laro, at bawat issue. Kung may issue, may sagot. Kung may talo, may rebanse. Ang podcast na hindi nagpapatalo.